susubukan muli namin ang inyong creativity and this time naman sa paggawa ng accessories. Siguradong hindi po mabubutas ang inyong bulsa dahil ang materialis natin ay mura na, kakaiba pa. Sa mga sasakyan at gamit sa bahay, madalas ginagamit ang mga ito. Ang mga hex nut na isang klase ng tornilyo. Malaki kasi ang papel nito para ang isang bagay ay mabuo. Pero bukod sa pagkukumpuni ng kagamitan, ang mga hex nut, aba, may itinatago palang kakikayan. Yan ang ating matututunan mula sa artist na si Vem Reyes ng Bugan Pulseras. Una sa listahan ng mga do-it-yourself hex nut accessory, ang kwintas na walang kupas. Isa sa mga paboritong accessories nating mga girls ay ang necklace. Kaya naman gagawa tayo ng isang statement necklace gamit ang mga hex nuts. Kailangan lang i-ready ang hex nuts, chain, wire at spray paint. Para sa pendant natin, gugupit muna tayo ng 3 magkakapantay na wire. Sapat na ang haba na 12 inches para sa mga wire. Ito ang gagamitin natin sa paggawa ng pattern. Kung mapapansin nyo, yung ginawa nating pattern na snowflake ay may iba't ibang sizes ng hex nuts para hindi flat yung magiging design ng pendant natin. Una, tatahiin muna natin yung vertical line ng ating snowflake. Ipasok ang unang hex nut sa wire at ibuhol ito. Ilusot na ang sumunod na hex nut at itahi ito sa katabi nito gamit ang wire. Pantay-pantay dapat ang mga hex nut. Pagtapos na ang linya, ibuhol ang gilid ng snowflake sa ikalawang wire. Yung ikalawang side ng snowflake na nagawa natin, i-connect natin dito sa una nating ginawang vertical. Pagkatahi, ipasok ang 2 pang hex nut sa sobrang wire at tahiin ang mga ito. Ganito rin ang gawin sa kabilang gilid ng snowflake. Gupitin ang mga sobrang wire. Para maging mas bongga ang necklace, hulayan ang pendant gamit ang spray paint. Patuyuin lang ito ng 10 minuto. Ayan, tapos na yung ating pininturahang snowflake. Ngayon, maaari na natin siyang ikabit sa chain. Siyempre, mas maganda kung magkakulay sila. Ikabit lang ang dulo ng chain sa itaas ng pendant. Ayan, tapos na ang ating hex nut necklace. Sa lakas ng dating ng inyong bagong kwintas, I'm sure, ang mga makakakita nito, bibilib na gawa ito sa mga tornilyo. Para naman sa arm accessory na hindi magpapahuli, swak na swak ang aming adjustable double hex nut bracelet. Usually, ang mga nakikita nating bracelets ay gawa sa beads, crystals, at stones. Kaya lang, mahal yung mga yon. Kaya, gagawa tayo ng mas murang version gamit ang mga hex nuts. Siyempre, kailangan ng mga hex nut, wire at string. Una, puputol muna tayo ng 24-inch na wire or string. First step, ang paggawa ng pattern. Importante na maiayos nyo muna yung pattern na gusto nyo dahil ito yung magsisilbing guide natin habang tinatahi yung mga hex nuts. Ipasok sa wire ang hex nut at buhulin ito. Ito ang magiging itaas na bahagi ng pattern. Ilusot na ang ibang mga hex nut sa wire. Itahi sa mga katabing hex nut ang mga ito. Siguraduhin consistent ang pattern ninyo habang nagtatahi. Pwede pang gumamit ng pliers para humigpit ang tahi. Pag na-achieve na ang pattern, putulin ang sobrang wire. Tapos na natin yung ating design, maaari na tayong gumupit ng string para sa ating adjustable strap. Ihanda ang 2 string na may 10 inches na haba. Sa magkabilang dulo ng ating design, ikakabit natin yung pinutol natin na string. Gumupit ng bagong string at iikot ito sa magkabilang string na nakakabit sa pattern.
Ibuhol ito. Ang excess string, buhulin at putulin. Ibuhol naman ang string ng pattern. Ilusot ang isang hex knot at ibuhol ito para ma-lock. Sagarin ng gupit ang sobrang string. Ganito rin ang gawin sa kabilang string. Ayan, tapos na ang ating adjustable double hex knot bracelet. Pero kung akala nyong hanggang accessory lang ang powers ng hex knot, aba, nagkakamali kayo. Dahil ang mga ito, pwede rin gawing palamuti sa bahay. Ito namang hex knot coaster, hindi lang pang dekorasyon, very useful din ito. Bukod sa mga hex knot, maghanda rin ng super glue at corkboard. Kayo yung bahala sa pattern na gusto nyo. Basta make sure nakakasya yung baso pag pinatong dito. Gamit ang super glue, pagdikit-dikitin ang mga pares ng hex knots. Gumawa ng 9 na pares. Gumawa rin ng 2 tig-4 na hex knot. Bumuo ng diamond shape. Ito ang magiging gitnang bahagi ng coaster. Pagkatuyo, pwede nang buuin ang pattern ng coaster. Ang mga hex knot pair, idikit na pakorteng U. Idikit sa taas ng U ang tig-4 na mga hex knot. Pasok sa gitna ang diamond shape at lagyan ito ng glue. Ikabit ito sa natirang U-shaped hex knot. Pag tuyo na, ipatong ito sa corkboard para ma-pattern gamit ang marker. Gamitan ito ng cutter. Lagyan ng glue ang hex nuts at idikit ito sa corkboard. Pag tuyo na, ready to use na ang mga ito. Siguradong maaaliw ang mga bisita kapag ang mga coaster na ito inyong ibinida. Ang dating kulang sa pansin na hex nuts o tornilyo, ngayon ay agaw pansin na. Dahil sa naipakitang gamit ito sa paggawa ng mga accessory at dekorasyon, siguradong pagtutuunan na ito ng atensyon.